Magandang umaga po mga kapatid and welcome po muli sa ating Rab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Simulan po natin ang ating umaga sa isang pagbubulay nang makalakad po tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang ating pong topic sa umagang ito ay Follow Rules Like an Athlete, na may batayang talata po na matatagpuan po natin sa ikalawang Timoteo chapter 2 verse 5. At ganito po ang sinasabi: ang isang manlalaro ay hindi maaaring manalo kung hindi sumusunod sa mga alintuntunin ng laro. Tayong mga Kristiyano ay napapailalim sa mga alituntunin ng Diyos na nasulat sa Biblia. Sa panahon natin ngayon ng New Testament, ang ating padron, ang ating mapa, ang ating gabay at alituntunin ay ang Ebanghelyo, sapagkat ito'y tungkol sa buhay, aral, paglilingkod, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristong siyang tanging focus ng ating sharing. The Gospels dictate the nature and the scope of Christian discipleship. Ang Ebanghelyo ni Mateo. Ang Ebanghelyo ni Mateo ay nagtatatag ng bagong pamantayan ng buhay na salungat sa pamantayan ng mundo. Ang
tawag dito ay The Beatitudes Lifestyle, kung saan ang itinuturing na mapalad ay iyong mga abang walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Iyong mga nahahapis, mga pinag-uusig at inaalimura dahil sa kanilang panampalataya kay Kristo. Pangalawa po ang Ebanghelyo ni Marcos. Ang Ebanghelyo ni Marcos ay nagpapalaya sa isang disipulo mula sa pagkamakasarili tungo sa pag-ibig sa kapwa. Kasama na rito ang maging mga kaaway. Ang tawag dito ay other-centered lifestyle. Pangatlo po ang Ebanghelyo ni Lucas. Ang Ebanghelyo ni Lucas ay nagtatakda ng katapatan ng isang disipulo kay Jesus lamang. Ang tawag dito ay first loyalty lifestyle. Ikaapat po ay ang Ebanghelyo ni Juan ay nag-uutos sa isang disipulong tanggapin si Jesus bilang tinapay ng buhay, ilaw ng sanlibutan, mabuting pastol, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, at iba pa. Ang tawag dito ay Jesus the Great I Am lifestyle. Ang dakilang mithiin ng isang mananampalataya ay maging katulad ni Kristo, to become like Jesus every day. This is the real essence of Christian discipleship. Ang naisin ng isang mananampalataya ay maganap sa kanya ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, to be transformed into his likeness in an ever greater degree of glory. Tayo po ay manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa panibagong opportunity at bagong umaga na iyo pong ibinigay sa amin. Salamat po sa mga aral at mga paalala sa amin, Panginoon, ng iyong mga salita at ng iyong mga kabutihan. Panginoon, nadalangin ko po ang aming mga kapatid na nagpapasok pa lamang po sa trabaho, sa school, at sa kanilang mga business, sa kanilang paghahanap buhay. Ingatan mo po sila sa kanilang gagawin sa buong maghapon. Ganoon na din po ang mga kapatiran namin na naiiwan po sa bahay. Salamat po sa panibagong lakas ng aming pangatawan, sa panibagong pag-asa na aming nakamit, sa panibagong challenges po na alam po namin, Panginoon, na kasama ka namin sa lahat ng oras. Patuloy po kaming gabayan sa aming gagawin at patuloy po kaming umaasa sa iyo na lahat po ng aming mga gagawin ay mapagpapatagumpayan po namin sa pamamagitan mo. Ayun lang po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan, maraming salamat po muli sa pagsama sa akin sa maiksing pagbubulay-bulay. Friendly reminder lamang po, be Christ-like in your workplace today. Hanggang susunod po natin pagbubulay. Shalom! Thank you.